And sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakataon na ito na iyong binigay sa akin. At ito ako ay nagkaroon naman ng panahon upang makabahagi ng aking pagsaksi sa iyong kabutihan at pamamahal sa akin na aking ibinabahagi sa aking mga kapatid upang sila din magkaroon ng inspirasyon na manampalataya at magtiwala sa iyo. Maraming salamat aking Panginoong Hesus, Jesus Christ, Ama sa langit. Maraming salamat. Okay, brothers and sisters, today magbabahagi ako sa inyo ng isang kaligayahan na eksperyensya mula sa mahal na Diyos. Alam niyo ba, kapatid, na noon ako ay kumbaga 80% ng buhay ko ay para sa Diyos, ngunit ang 20% ay nakalaan sa mga tawhanon o kalibutanon na pagpangabuhi. So, sa mga ganun na bagay na pagkaugalian ko, lahat naman ay nagagawa ng maayos at natulungan ako ng buong buo ng ating Panginoon. Ngunit, bawat tao mayroong tinatawag na purpose sa mahal ng Diyos. Bawat isa sa atin, mayroon ho tayong obligasyon na pag tayo ho ay nanampalataya at natitiwala sa Kanya, ang obligasyon na gusto niya para sa buhay natin, yun ho ang Kanyang gustong masunod at gagawa ang Diyos ng paraan upang ikaw magsunod sa Kanyang kagustuhan. Kung ang puso mo ay nanampalataya at buong-buong nagmamahal ka sa Diyos, at buong-buong ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. So brothers and sisters, sa ngayon, masasabi ko na sa 80% ako kay Lord at ang 20% sa buhay na tawhanon ay sa ngayon nasabi ko sa sarili ko na ako ay nagiging 100% sa mahal na Diyos dahil ipinagkatiwala ko sa mahal na Diyos ang buong-buo, ang lahat-lahat sa buhay ko. So kapatid, ang pinakamaganda o pinaka-the best na magiging experiensya mo or kasama mo ang Diyos sa araw-araw na lahat pag mag 100% ka na ang Diyos ay nasa sayo. Kasi pag sumuko ka sa Diyos at ipakontrol mo sa Diyos ang buhay mo, siya mismo ang magkokontrol ng buhay mo. Siya ang gagawa ng mga paraan, siya ang gagawa ng daan para hindi ka mahirapan. Dahil kapatid, alam ng Diyos ang pangangailangan mo, ang kailangan mo, at ang mabuti para sa iyo dahil pinili ka ng Diyos. Tatandaan ninyo, pag tayo ay pinili ng Diyos at nagtatagumpay, nag-victory tayo sa laban natin sa buhay, ang Diyos sa araw-araw na lahat ay kasama mo. Nandyan siya. Kasama mo siya sa mga bagay, sa lahat-lahat na pangangailangan mo, sa lahat-lahat na dapat mo gagawin, kasama mo ang Diyos. Kaya kapatid, lagi mong tatandaan ng Diyos sa buhay natin ay isang biyaya at isang paglaom at isang katahimikan at isang karangyaan sa buhay. Kapatid, pag ang Diyos sa buhay mo, sapat na kahit mawala na ang lahat. Pag may Diyos ka sa buhay, sapat na kapatid. Lagi mong tatandaan. Dahil ang Diyos, gagamitin ka ng Diyos sa mga bagay na gusto niya para sa buhay mo. Dahil pinapangarap mo ang buhay na kasama siya, susundin mo ang lahat ng mga bagay na ayon sa Kanya. Ngunit may mga tao na hindi masunod ho yun dahil mayroon pa ring tawhanon na naiiwan sa mga sarili nila at hindi nila ipinaubaya ang tinatawag na focus sa totoong buhay, espirituhanon o sa maka-Diyos na buhay. Kaya nga kapatid pag ang Diyos sa buhay mo, magtataka ka sa mga plano, sa mga bagay, sa lahat ng mga pangangailangan mo na nagagampanan niya. Ipinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat sa buhay mo. Ang Diyos ang magkaroon ng schedule ng buhay mo, ng mga bagay para sa buhay mo. Siya ang magbibigay para sa iyo. Hindi ka na mahihirapan. Yun ang pinagkaiba sa buhay na maka-Diyos kag sa buhay na nahahabilin pa yung buhay mo tawhanon dito sa mundo. Ang buhay maka-Diyos, lahat
nasa ayos, step by step. Nakokontrol ng Diyos ang buhay mo. Siya mismo ang magtuturo at magbibigay ng mga bagay para sa iyo dahil yun ang kailangan mo at yun ang dapat mong gagawin. Kaya follow the leader. Sinong leader mo? Ang Diyos. Tatandaan mo kapatid, ang buhay dito sa mundo ay agi lamang. Panandalian lang ho ito. May buhay tayo na walang hanggan. Na yun ho, kasama natin ang Diyos. Sa bagong Jerusalem, sa bagong lupa at langit na kanyang ibibigay sa atin. Darating ang araw ng paghukom. At ang paghukom na yon, yun ang kamatayan. Kapatid, huwag mong antayin na magkaroon tayo ng pangalawang kamatayan dahil hindi natin makasama ang Diyos. So sa ngayon pa lang, nakilala mo ang Diyos, ngunit hindi ka pa buo sa Diyos, hindi ka pa 100% sa Diyos. Unti-unti mo nang sikapin na magkaroon ka ng buhay kasama ang Diyos, na 100% kasama mo ang Diyos dahil siya ang magbigay at maggabay sa iyo sa araw-araw na lahat. Wala hong hirap para makapaghanda tayo sa buhay na walang hanggan na darating. Kagaya ko kapatid, ako ho ay tinatawag na ang buhay ko ay sinasama ko ang Diyos. Dahil pag ako lamang kapatid, wala ho akong magagawa sa mga nangyayari sa buhay ko, hindi ko ho kaya yon. Ngunit nagtitiwala ako sa Diyos, sinasama ko ang mahal na Diyos, siya ho ang aking sandigan, siya ho ang aking kakampi, siya ho ang nag-step by step at nagbibigay ng kung anong dapat kong gawin sa buhay ko. Dahil siya lamang ang makatulong sa akin, wala na ho ibang makatulong sa akin. Siya ho ang nagpapadala ng mga tao na kung saan yun ho ang makatulong sa akin. At aking sinasabi sa mahal na Diyos, handa ho akong gamitin bilang instrumento ng aking kapwa ayon sa utos ng Diyos. Hindi ko ho alam kung anong magiging instrumento ang papel ko para sa aking kapwa. Ngunit handa ho akong tanggapin yon. Handa ho akong paikot-ikutin ng Diyos. Basta kasama ko lang ang Diyos. Handa ho ako sa lahat ng bagay kung ano man ang gagawin ng Diyos sa buhay ko. Handa ho ako. Handa ho ako. Kaya kapatid, bilang tawhanan sa mundo, minsan sasabihin natin sa sarili natin, ganito ho yun. Kasi, pag hindi ka pa 100% sa mahal na Diyos, example, ganito ho yun. Halimbawa, magsabi sa iyo, halika, punta tayo, mag-praising tayo kay God, sasabihin na, maya na, pupunta pa ako dito sa ganun, maghanap ako kasi wala kaming pagkain, wala kaming bigas. Kapatid, huwag mong ipagpalit ang mahal na Diyos sa mga pagkain na tawhanan. Kailangan mo ang pagkain na mula sa Diyos. Kasi ang Diyos lamang ang makabigay para sa iyo. Kahit anuhin mo kahanap ng pagkain. Pagkain na tawhanan, pagkain na kalibutanon, wala yung kapatid. Huwag mong ipagpalit ang mahal na Diyos sa mga pagkain o sa mga bagay dito sa mundo. Unahin mo siya. Kaya magugulat ka lang. Darating, magugulat ka lang. Bigas lang ang problema mo. Magkakaroon ka ng mga pagkain, lahat na nandyan, kapatid. Yan ho ang nagiging buhay ko. Lagi ko lang ho inuuna ang mahal na Diyos. Kahit ano mangyari, sa Kanya ko inaasa ang lahat. Kapatid, wala akong hirap. Siya mismo ang nagbibigay ng mga tao at mga bagay na pangangailangan mo. Yun ho ang pinagkaiba pag magtiwala ka sa Diyos. Yan ho ang pinagkaiba pag ang Diyos ang kasama mo sa buhay mo. Kaya, kapatid, bakit natin magpakahirap sa mundong ibabaw na ito? Bakit tayo magpakahirap sa mundo na ito na agi lamang to? Hindi ito permanente. Darating ang araw na paghukom, mawawala ho ito. Isa-isang iklap lamang mawala ho ito. Kaya lagi natin tatandaan na huwag tayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Mag-impok ho tayo ng kayamanan sa langit kasi doon ho tayo magpermanente kasama ang Diyos. So paano ka permanente doon dahil na wala ka pang inimpok para sa langit? Ano ang gagawin mo? Lagi mo tatandaan na ang Diyos na sa puso mo, na sa puso ko, na sa puso natin lahat. Bawat isa sa atin, mayroon ho tayong obligasyon sa bawat isa sa atin na iakayin ang ating mga kapatid na manampalataya sa Diyos. Marami tayo ditong tao sa mundo na naghihirap kasi inuuna nila ang
kalibutano na buhay, kalibutano na problema. Kapatid, iwanan mo yan. Unahin mo ang Diyos. Dahil ang lahat ng pangangailangan mo, ang lahat ng mga dapat para sa'yo, alam mo yan ng Diyos. Ipinagpalit mo yan lahat sa Diyos. Inuna mo ang Diyos. Wala kang bigas doon. Unahin mo ang Diyos. Go, kapatid, go. Dahil pagdating mo, hindi lang bigas ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Panalo ka lagi pagkasama mo ang Diyos, kaya lagi mong tatandaan. Uunahin mo ang Diyos dahil ang Diyos ang siyang bugay at biyaya. Kapatid, ang Diyos ay biyaya sa buhay natin. Hindi ho tayo mahihirapan pagdating ng ating pangangailangan. Pag iunahin mo ang Diyos, i-priority mo ang Diyos, lagi mong tatandaan na ang buhay dito sa mundo, agi lamang. Ito ay dadaan. Isang iglap lamang ito ay mawawala. Ngunit ang buhay na walang hanggan, yun ang dapat nating preparahan. So, paano tayo magpreparar? Lagi niyo tatandaan na ang Diyos hindi tumitingin sa kasalanan ng tao. Hindi siya magtanong kung anong kasalanan. Hindi niya nakikita ang mga kasalanan. Pag tayo'y mamatay, hindi ka tatanungin ng Diyos kung anong naipundar mo, kung anong nagawa mo sa buhay mo. Kundi titingnan ng Diyos ang puso mo at kung ano ginawa mo sa kapwa mo. Yun ho, kapatid, ang dapat nating tatandaan. Mangarap tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi ba kayo, kapatid, nagsasawa sa buhay dito sa mundo? Na ang buhay dito sa mundo puno ng hirap, puno ng problema, puno ng pagati. May pinangako ang Diyos ang buhay na walang hanggan sa kaharian na puro kaligayahan. So yun ang pangarapin natin. Kagaya ko, nangangarap po ako sa buhay na walang hanggan na makasama ko ang Diyos at aking ikabubuhay ang buhay sa bagong Jerusalem, sa bagong lupa at langit. Gusto ko rin magkaroon ng trabaho pagdating ng buhay na walang hanggan. Ano, di ba? So dapat natin yun ang alamin natin, kapatid. Ang buhay na walang hanggan. Huwag natin paghandaan ang future dito sa mundo. Dahil ang future dito sa mundo, kapatid, ay dadaan lamang yan. Ang future natin sa langit, ang ating paghahandaan. Dahil doon makasama natin ang Diyos at makamtan natin ang kaligayahan, ang buhay na walang hanggan at puro lamang kaligayahan. Kailangan natin pagtagumpayan, magkaroon tayo ng positive na mag-victory tayo sa laban natin sa buhay. Dahil dito, magkaroon tayo ng katiwasayan, kaluwalhatian kasama ang Diyos pag mag-victory tayo. Amen? Victory from God. Sa lahat ng mga paghihirap dito sa mundo, magkaroon tayo ng tagumpay at magtagumpay tayo sa laban natin sa buhay upang makasama natin ang mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ano yan, nak?